for our first food stop sa Tarlac, pupuntahan natin ang bayan ng Kamiling. Ang Tarlac ay kilalang melting pot of the North kasi may impluensya ito ng iba't ibang mga language family. So, merong mga nag-Ilocano sa Tarlac, merong nagkakapampangan, meron ding mga Pangasinense. At dahil nga merong Ilocano, syempre pati yung mga kultura at pagkain ng mga Ilocano ay na-imbibe din ng mga Tarlakenyo. Ano ba ang pinakasikat na pagkain ng mga Ilocano? Di ba bagnet? Kumusta po? Ang iluluto po natin ay bagnet. Pero iba ata ang tawag ninyo dito. Chicharon lang. Chicharon. Chicharon kamiling. Pero mukhang bagnet din siya, ano? Oo, bagnet din po. Ano ang pagkakaiba niya dun sa bagnet? Parehas din. Kaya lang, may asin sa amin. Yung mga iba, wala. Kami meron. Oo, kasi nung nagpunta ako nun sa Ilocos, yung original na bagnet na i-demonstrate nila sa akin ay walang anything, walang asin, walang paminta, talagang pinrito na lang. Asin lang naman po. Kayo, may asin. So, lang. para siyang chicharon. Para talagang chicharon. Pagkukuluan muna ang karneng baboy sa tubig na nilagyan ng asin sa loob ng 1 oras hanggang sa lumambot. Liempo o pork belly ang karaniwang ginagamit sa pagluluto ng chicharon kamiling. Malambot na, oo. Tapos ngayon, ipiprito na natin. Oo, pero medyo lalayo po ako dito kasi mukhang deadly weapon po ata. Pwede na po maglalay. Oo, sige po. At dito talagang niluluto talaga nila sa kahoy. Itong trabaho yun. Layo! Gano'ng katagal po natin piprituhin ito? Sandali lang po, ma'am. Sandali lang. Salamat. Talagang malakas yung putok niya kasi bagong laga. Yung iba kasi mga gumagawa ng mga bagnet o kaya ibang gumagawa ng chicharon, pagkatapos nilang ilaga, pinapatuyo pa muna nila para talagang matanggal yung moisture. Pero ito, pagkalaga, buhos ka agad dun sa kumukulong mantika. Tapos, meron pa siyang asin, kaya nakakadagdag yun sa putok-putok. Ang Kamiling ang pinakamalapit na bayan sa Ilocos. Kaya naman ang lutuin ito na nahahawig sa bagnet, walang dudang impluensya raw ng mga Ilocano. Pag nagluluto po kayo ng lechon kawali, alam niyo na po na kapag tumahimik na yung mantika, malapit na siyang maluto. Kasi yung moisture nung baboy na galing doon sa pagkakalaga, ay medyo nawala na yung tubig niya. So, kanina may tubig pa. So, ayan. Ito, crispy na. Okay na to, mamula-mula na, Okay, ito na ang ating bagong lutong chicharon kamiling. Ang bango. Yun ang perfect na crunchy. Nakakabata ito man yan. Ang lambot! Ang lambot ng pagkakaluto. Naka-crunchy. Kaso lang nalalasahan ko talaga yung taba. Alam mong makasalanan to kinakain mo eh. Talagang very natural lang yung flavor niya. Konting-konti lang yung asin. Talagang ang lasang-lasa mo yung baboy. Ang perfect daw para sa chicharon kamiling, lalagyan mo siya ng kamatis at saka ng alamang. Sarap. So, sa mga taga-Tarlac na Ilocano, maganta yun. Pero sa mga taga-Tarlac na Kapampangan, maganta mo. Ang lambot! Pagkatapos kong tikman ng iba't ibang Tarlac dish, ako naman ang magluluto para sa inyo, gamit ang mga lokal nilang sangkap. So, nagpainit na ako ng mantika. Magigisa tayo ngayon ng bawang at saka ng sibuyas. Dahil nandito tayo sa Tarlac, ang gagamitin natin ay chicharon kamiling. Kukuha lang ako ng mga representatives. Representatives talaga. Kukuha lang ako ng mga kaunti. Usually, yung mga medyo may crunchy na part kasi yun yung masarap na ipang toppings. Okay. Tapos, lalagyan na natin ng ating
bagoong isda. At kamatis. Now, depende kung nasaang parte ka ng Pilipinas gumagawa ng pakbet. Kapag ikaw ay Kapampangan, katulad ko, usually ang ginagamit namin, bagoong alamang. Pero yung mga Ilocano naman, karaniwan, bagoong isda ang ginagamit nila sa kanilang pakbet. Yan. Kailangan hintayin natin na yung kamatis ay talagang lutong-luto na siya, enough para ma-flatten mo siya with the back of your spoon. Yan. Mas madali magluto ng pakbet kapag ang gamit ninyo ay lechon kawali o kaya yung chicharong kamiling kasi di mo na kailangan palambutin yung baboy. Malambot na siya kaagad at may timpla na. Lagyan na natin ng tubig. Pakuluin lang natin ng kaunti. Tapos maya-maya ilalagay na natin ang gulay. Sarap kaya. Basta kapag nagluluto kayo, laging uunahin ninyo yung pinakamatigas at pinakamahirap maluto. So, in this case, yung kalabasa. Lagay natin yung sitaw. Matigas din kasi itong sitaw eh. Ang dami ng okra. Pwede bang hindi ko ilagay lahat? Sobrang dami. Kung medyo matutuyuan siya, dagdagan nyo na lang ng water. So, lalagay ko na yung ampalaya. Ito na lang yung ubos. At ang talong. Lagyan natin ng paminta. Ayoko nang lagyan ng asin kasi sakto na siya. Hilig ako sa paminta. It looks perfect! Pero, violet pa yung balat ng ating talong, so hindi pa siya luto. Tapan natin. Konti na lang. Siguro mga 1 minute, 2 minutes. Nagre-reklamo na yung kaldero. Sabi niya, gusto ko na lumabas. Sabi ng mga vegetables, ang sarap po. Binubola ko lang yung sarili ko. Perfecto, perfecto. Uy! Ayan! Parang feeling ko okay na to. I think this is good. It looks good! Eto pa, hindi pa tayo tapos. Yan, para mas masarap. Lagyan natin ng chopped chicharong kamiling on top. Alright! It looks good, no? Mukhang masarap. Sana masarap talaga. Ay, winner. Uy, ang sarap, promise. Talaga. Kulang ng kanin. Harap? Pwede na ako mag-asawa. Ay, mag-asawa niya pala ako. Uy, promise, ang sarap! Masyado ba akong considered? Sinabi ko masarap. Sarap! Ang panalo dito yung kamiling eh. Panalo dito yung chicharong kamiling. Siya talaga yung nagdala dun sa dish. Panalo siya. Sunod naman nating titikman ang mga katakam-takam nilang lutuin na ang bidang sangkap, tiktilao, manok. Ilalagay ang gata sa kawali. Sasamahan nito ng bawang, sibuyas, sili, asin at kaunting asukal. Tapos po, isunod po natin yung manok. Pakukuluan ang manok sa coconut mixture sa loob ng 1 oras. After 1 hour, luto na po yung lechon tinupig natin. Hahanguin na po natin. Ilalagay po natin dito sa dahon ng saging. Tutuhugin po natin siya. Dahan-dahan lang po para hindi po ganong matulog. Pag natuhog po, papahirin po natin siya ng pampalasa.
para po kahit nakabalot po siya, may lasa pa rin pong pumapasok sa loob. Tulad ng kakaning tupig, ibabalot ang manok sa dahon ng saging. Kailangan balot na balot para yung amoy ng dahon makadagdag panlasa dun sa manok. Pagkatapos, iihawin ang ibinalot na manok sa loob ng 30 minutes. Kapag natutong na ang dahon ng saging, luto na ang lechon tinupig. Get your taste buds ready para sa extraordinary lechon manok experience. Wow, kakaiba to. Mukha nga talaga siyang tupig, pero manok ang laman. Nihaw na manok or lechon manok. Pero, hindi ko alam kung ang magic ba ay nandoon sa pinakuluan siya sa gata or ang magic nandoon sa binalot siya sa dahon ng saging kaya yung moisture was locked inside. Pero, sarap.